Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 1, Week 5. Labas o loob? May mga kaugaliang dapat taglayin ng bawat kasapi ng tahanan na nakasulat sa kahon. So, makikita niyo mamaya. Kung sa iyong pag-unawa ay dapat itong tularan, isulat ito sa loob ng hugis puso. At kung hindi naman, ay isulat sa labas ng hugis puso. So, ito yung hugis puso. Dito, isulat yung mga gawain na dapat tularan. At ito naman, yung sa labas ng puso, dito natin ilalagay yung mga gawain na hindi dapat tularan. Ito yung mga gawain. Meron ditong pandaraya, pagkamasunurin, pagkamalupit, pagkamasipag, pagkamatapat, at pagkapabaya. So, yung lesson for today is pamantayan ng mag-anak ating sundin. At yung kanyang kasanayan, nakasusunod sa mga pamantayan o tuntunin ng mag-anak. Mga layunin, nakikilala at nailalarawan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayan ng pamilya. Nakikilahok sa mga talakayan at aktibidad na nagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin ng pamilya at naipapakita ang pagiging responsable at dedikasyon sa pagsunod sa mga tuntunin ng pamilya. Basahin ang kwento na isinulat ni Rochin R. Titong. May mga guhit sa katapusan ng bawat talata. Itap ang maaari mong maging reaksyon sa bawat sitwasyon na isinasaad nito. Dear Diary, kwento ni Rochin R. Tito. Linggo, humingi ako ng pahintulot sa nanay ko na makipaglaro sa mga kapitbahay namin. Pinayagan niya ako sa kasunduang hindi kami lalayo sa bahay. Kaya, naglaro lamang kami ng mga kaibigan ko sa harap ng aming bahay. So, anong emotion yung dapat mong maramdaman sa kwento ito? Dapat ka bang maging magalit, masaya, or umiyak? So, the correct answer is, ayan, so happy yung bata. Lunes, kumakanta pa ako habang naglalakad sa kalye patungo sa aming paaralan. Masaya ako dahil doble ang baon kong pera. Binigyan ako ni nanay at humingi rin ako kay tatay. Hindi nila alam na dalawa pala silang hiningan ko ng baon. Naisahan ko sila, kaya ang saya-saya ko. So, ano kaya ang emotion ang mararamdaman natin dito? Masaya ba tayo? Galit or umiyak? So, the correct emotion is kailangan galit. Kasi hindi tama yung ginawa nung bata. Nung humingi na siya ng pera sa kanyang tatay, humingi pa siya ng pera sa kanyang nanay. Martes, inulit ko ang paghingi ng dobleng baon kina nanay at tatay. Tuloy ang aking kaligayahan. Biruin mo, doble ulit ang perang natanggap ko. So, anong emotion? Galit at, ayun, so galit lang. Kasi, mali na nga yung ginawa niya nung Lunes, inulit pa niya ng Martes. Miyerkules, dumaan ako saglit sa may malapit na pamilihan at bumili ako ng bagong laruan. Pag-uwi ko sa bahay, ay agad kong tinapon ang mga luma kong laruan kasi hindi ko na ito gusto. So, anong emotion ang dapat natin maramdaman? Ayan. So, nakakaiyak, no? Kasi binili niya, tapos bumili siya ng bagong laruan, and then, pag-uwi niya ng bahay is tinapon niya yung kanyang mga lumang laruan. Di ba sayang? Kaya nakakaiyak yung ganong situation. Next, Huwebes, nalaman ni na tatay at nanay ang tungkol sa pagbili ko ng bagong laruan at pagtapon ko sa mga luma. Tinanong nila ako kung saan galing ang perang pinambili ko. Umiyak ako sa hiya at takot nang nagtapat ako sa kanila na hinihingan ko silang dalawa ng baon noong araw ng Lunes hanggang Martes. Galit na galit si tatay at nalumbay si nanay. Pinili kong tumahimik at humingi ng tawad sa kanila.
So, anong emotion? Ayan. So, etong etong cry is para siya dito. Umiyak ako sa hiya at takot. And then, ito namang smiley face is para siya dito dahil pinili niyang tumahimik at humingi ng tawad sa kanyang parents sa kanyang mga nagawa. Yan. So, Biyernes, nagdesisyon akong magtira ng kaunting halaga sa baon ko araw-araw kasi nagsimula na ako magtipid at mag-impok ng pera sa aking munting alkansya. Nang sa ganon ay makapang-ipon ako ng pambili ko ng bagong laruan. Pansamantala ko munang pinagtiyagaan ang mga luma kong laruan. So the correct emotion is, or emoticon is, happy kasi natuto na siya. Nag-ipon na siya sa kanyang sariling pera para mabili niya ang laruan na gusto niya. Sabado, nagpasya akong tumulong kay nanay sa mga gawain sa bahay. Gusto kong gumaan ang dibdib niya dahil alam kong binigo ko siya noong mga nakaraang araw kahit na pinapatawad na nila ako. Gusto ko pa rin bumawi sa kanila. So, anong emotion? The correct answer is happy kasi natuto siya sa kanyang pagkakamali. And bumawi siya sa kanyang mga parents. So ngayon, para sa activity, sagutin ang sumusunod na tanong batay sa kwento na Dear Diary. Anong katangiang taglay ang ipinakita ng tagapagsalaysay sa araw ng Lunes at Martes? Ano ang napili mong reaksyon sa karanasang nasa Lunes at Martes? Bakit ito ang napili mong reaksyon? Anong katangiang taglay ang pinapakita ng tagapagsalaysay sa araw ng Biyernes at Sabado? May karanasan ka ba tungkol sa pagkamatyaga? Ibahagi. And last question, ano ang aral na nakuha mo sa binasang tal-arawan? Ang bawat tahanan ay may mga pamantayang itinakda ng mga magulang. Naranasan mo na bang sumuway sa mga pamantayang itinakda ng inyong tahanan? May kahalagahan ng bawat pamantayang itinakda ng mag-anak sapagkat ito ay naglalayon ng kaligtasan, pagkakaisa, at gabay ng bawat kasapi ng pamilya. Mahirap o madali man itong sundin, kailangan ang pagtutulungan ng bawat kasapi ng mag-anak upang may kaayusan ang pagtataguyod ng buong tahanan. Gayunpaman, ang pagkamasunurin sa pamantayan ng mag-anak ay siyang daan upang ang bawat kasapi ay maging mabuting mamamayan sa tahanan man o sa buong pamayanan. So, group activity na. Mahati sa 4 na pangkat ang mga mag-aral. Bawat pangkat ay may task card na may kaugnay na iba't ibang gawain. So, dito sa Team Red, ang gagawin ninyo ay mag-isip ng isang tuntunin na sinusunod ninyo ng kusa sa bahay. Ano ang nararamdaman ng inyong mga magulang kapag sinusunod ninyo ito? Team Yellow naman, ang inyong task is mag-isip ng isang pangyayari na hindi mo sinunod ang tuntunin o tagubilin ng iyong magulang. Ano ang naidulot ito sa iyo? Ano ang aral na iyong natutunan? Para sa Team Green, mag-act out ng isang eksena na nagpapakita ng pagtutulungan at pagsunod sa mga tuntunin sa bahay. Sa Team Blue naman, sumulat ng pangako kaugnay ng pagsunod ninyo sa mga tungkuling ipinatutupad sa inyong tahanan. Quiz time. Paano to? Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagutang papel ang titik ng napiling sagot. So for the number 1, alam mo na isa sa tuntunin ng iyong tahanan ang umuwi ka agad pagkatapos ng klase. Niyaya ka ng iyong kaibigan na maglaro muna bago umuwi. Ano ang iyong gagawin? Letter A, hindi ako makikipaglaro at uuwi agad ako pagkatapos ng klase. Letter B, pagbigyan ko ang aking kaibigan na maglaro kami. Letter C, makikipaglaro at hindi tutuparin ang tuntunin sa bahay. Or letter D, makikipaglaro at magdahilan sa bahay. So, yung correct answer is
Letter A. Number 2. Si Malu ay nais mag-ensayo sa pag-awit, ngunit nakita niya na tulog pa ang kapatid niya galing sa trabaho. Ano ang gagawin niya? Letter A. Mag-ensayo pa rin at gisingin ang kapatid. Letter B. Hayaan magising ang kapatid sa ingay ng kanyang awit. Letter C. Sundin ang kanilang tuntunin na huwag maingay kung may natutulog. Or letter D. Pipilitin mag-ensayo kahit magising ang kapatid. So the correct answer is letter C. Sundin ang kanilang tuntunin na huwag maingay kung may natutulog. Next, number 3. Bakit mahalaga na dapat sundin ang mga tuntunin at patakaran sa tahanan? Letter A. Upang walang kooperasyon at pagtutulungan. Letter B. Upang may paghahati ng gawain. Letter C. Upang maipilit ang kagustuhan. Or letter D. Upang mapanatili ang kaayusan at pakikiisa. So the correct answer is letter D. Upang mapanatili ang kaayusan at pakikiisa. Number 4. Ang pagsunod ng buong katapatan sa itinakdang tuntunin at gawain sa tahanan ay nagdudulot ng blank. Letter A. Pagsisihan sa pamilya. Letter B. Kaayusan sa pamilya. Letter C. Hindi pagkakaunawaan. Or letter D. Pag-aasahan sa mga gawain. So the correct answer is kaayusan sa pamilya. Letter B. And for the last number, we have ano ang dapat mong gawin sa mga tuntunin at pamantayan na itinakda sa inyong tahanan. Letter A. Sundin ito na may kusang loob na pagsunod. Letter B. Ipagpatuloy lang hanggat may nakakakita. Letter C. Ikahiya ang mga ito at huwag sundin. Or letter D. Huwag pansinin at piliin lamang ang gustong sundin. The correct answer is letter A. Sundin ito na may kusang loob na pagsunod. Sa loob ng tatlong lobo, sumulat ng mga katangian ng isang miyembro ng tahanan na nasa palagay mo ay kailangan ng bitawan dahil sa hindi ito nakabubuti sa loob ng tahanan, pamayanan, at sa buong bansa. So, dito isusulat dito sa mga balloons na to. So, that's it. Thank you.